In the book of Judges, chapter 13, verses 1 to 5, okay, sabi rito, oh good, may nasbin na tayo. Salamat kay Brother Billy at sa kanyang kasama. Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, and the Lord handed them over to the Philistines for 40 years. And there was a man of Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was infertile and had not given birth to any children. Then the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Behold, now you are infertile and have not given birth, but you will conceive and give birth to a son. And now be careful not to drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. For behold, you will conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to God for the womb, and he will be given to save Israel from the hands of the Philistines. Let us pray. Sa iyo aming butihing Diyos, dakila ka. Ikaw ay aming niluluwalhati, tinataas, kinararangal, sapagkat walang ibang Diyos na aming nakilala buhat pa noon. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ni Israel, ang Diyos na kung saan, hallelujah, nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ay siya ring Diyos, Panginoon, na aming sinasamba ngayon. Kaya naman, hayaan mo, O God, na sa umagang ito ay aming maituon ang aming mga puso't isipan sa pamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na muli pag-alabin ang aming mga puso at ang iyong mga salita ay maiukit patuloy sa kaibituran nito, O God, sapagat naniniwala kami na higit na makapangyarihan ang iyong mga salita. Bagamat totoo, Panginoon, na may mga struggles ang mga anak ng Diyos, subalit, kagaya ng aming narinig kanina na patotoo ng aming kapatid, kagaya ng aming narinig sa awitin, Panginoon, ng lahat ng bagay na nasa amin, ito'y hiram lamang namin, O Diyos. And that is why we'd rather have you in our life, sapagat langit at lupa ay lilipas, subalit ang iyong mga salita, ang pangako mo, Panginoon, ay mananatili magpakailanman. Lord, bless your word, bless your servant. We ask this through Christ our Lord. Amen. Okay, let us all be seated. Okay, so 9:52. Sikapin ko matapos ng 11:30. Okay, so gusto ko kayong tanungin sa umagang ito kung maalala ninyo pagdating sa ating mga pagpaplano sa buhay. Ilan sa inyo rito na nagplano sa buhay ninyo na kung saan ay, kung kailan iniisip nyo na ang lahat ay going well, going smooth, kung saan iniisip niyo lahat ay maayos, and then all the while ay nag-fail. Naranasan nyo ba magplano ng ganon? Na parang akala nyo okay na ang lahat, and then all of the sudden, ang dulo nito ay failure. Like, nagsimula kayong magnegosyo, or anumang mga plano ninyo sa buhay ninyo. Hindi natin may kakaila na meron tayo mga preconceived ideas. Pag sinabi natin preconceived ideas, yung bang iniisip natin na yun na. Yun ang mangyayari. Yung mga plano natin ay ganun ang pupuntahan.
At, of course, hindi nangyayari palagi yung ating naiisip. At kapag nangyayari yun, ay anong ginagawa natin? Imagine mo na plinano natin lahat and then suddenly ay na-interrupt. Of course, minsan na-frustrate. Nalulungkot tayo kapag hindi nangyari yung gusto nating gawin. But what if ito ay bahagi pala ng plano ng Diyos sa buhay natin? Narinig natin nakaraan, pinaalala sa atin ang sovereignty ng ating Panginoon. Meaning, siya ang may control ng lahat. So sa umagang ito, gusto kong pag-usapan natin ang patungkol sa ating mga sa ating will at sa will ng Diyos. Bigyan ko ito ng paksang, when God breaks our will. Ulitin ko, when God breaks our will. Pagdating sa kalooban ng Diyos, madali sa ating mag-define o madali sa ating mag-conclude na nauunawaan natin kung anong kalooban ng Diyos. Subalit kung titingnan natin rito sa buhay ni Samson, bagamat totoo, mababasa natin dito na ang kapanganakan ni Samson ay hindi normal. I'm not talking siya ay cesarean. Pero ang ibig ko sabihin ay kakaiba dahil siya ay dinalaw ng anghel ng Panginoon o anghel ng Diyos, I mean. Binanggit dito na ang kanyang nanay ay infertile. Hindi pa nakaranas manganak. And then dumating yung angel of the Lord. Dito makikita natin ang sovereignty ng ating Panginoon that He wanted to perform His will regardless kung ano man ang sabihin na nating sitwasyon ng tao. Napakaganda nung sinabi sa Isaiah 46 verse 9 and 10. Puntahan ko lang saglit bago tayo magpatuloy. Isaiah 46 verse 9 and 10. Remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. That is the God that we serve. Amen? And then sabi sa verse 10, declaring the end from the beginning. Dito nyo makikita ang Diyos ay hindi bounded sa time. He had already accomplished everything outside the time. Naintindihan nyo ba? Sa Panginoon ay walang future. Everything is in present. Dahil hindi siya bounded ng time. And so He declared the end from the beginning and from ancient time things which have not been done, saying, my plan will be established and I will accomplish all my good pleasure. Ano daw? Ayon sa kanyang minabuting kalooban din ba sa Tagalog? Layunin? Or ano man ang salin dyan? Kaligayahan, yan, pleasure. Yun yung pinakamagandang gamit. So, gusto kong tingnan natin ang kalooban ng Diyos. Pag-aralan natin ang kalooban ng Diyos sa kalooban natin at kung paano ang Diyos ay nag-overrule sa human will, especially sa mga anak ng Diyos.
Dahil dito sa verse 5 ng ating main verse, kung ating babalikan, ang sabi dito sa verse 5, "For behold, you will conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to God from the womb." So dito ay malinaw na in-identify na yung bata na ipapanganak ni Manoah, ng kanyang wife, ay tatawaging Nazirite o isang Nazirite. Sa version ng NIV ay maganda yung pagkakasulat nito. Kung ano itong Nazirite, puntahan natin yung NIV saglit. Sabi dito sa NIV, for sure may NIV tayo, no? Hindi na-install. Akala ko na-install na lahat ng Bible. Okay, sa NIV, ang nakasulat doon ay he will be dedicated. So kapag sinabi nating Nazirite, it means dedicated, set apart. So dito maunawaan natin mga kapatid, when we talk about dedicated, ibig sabihin exclusively. Ikaw si Samson ay sineset apart. Although kung ating titingnan sa atin ngayon mga kapatid, hindi tayo kagaya ni Samson directly na merong kakaibang kalakasan o lakas physically, but we know, brothers and sisters, talking about dedicated, ginagawa natin yan sa church. Hindi ba ang mga kabataan, ang mga bagong panganak ay dinadala natin sa gitna para i-dedicate sa Diyos? At kung maunawaan ninyo yan, ibig sabihin, kayo na mga magulang ay sineset apart ninyo ang inyong mga anak mula sa sanlibutan. You mean you are dedicating it to God? Para natin sinasabi, Panginoon, ang batang ito ay para lamang sa iyo. And unfortunately, minsan hindi yan naunawaan ng ilan o ng ibang mga magulang. Akala nila ang pag-dedicate ay para lamang binyag. Magkaroon lang ng certificate na dito yan na-dedicate sa end-time message. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, when you are dedicating your child to God, that means you are separating your children in this world. You wanted your children to be set apart. Yan yung sinasabing dedicated. At gaano ito kalaga mga kapatid? Well, the most important why we dedicate our child, kagaya ng sinabi ko, is for us to be reminded and to be tawag dyan, recognize that the owner of the life is none other than God. Di ba? Ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo ang iyong anak sa anumang plano ng Diyos. Gaano katotoo yan, mga magulang? Gaano katotoo na ang plano ng Diyos ang nais ninyong mangyari sa inyong mga anak? I hope ito'y magpaalala sa inyo. Dahil otherwise, sayang ang dedication kung kayo rin lang ang masusunod. Sayang ang dedication kung sila rin lang ang masusunod. Do you understand? That is why, ini-encourage ko, naalala ko yung isang sister natin dito, gustong i-dedicate yung kanyang anak, and then after nun ay bibinyagan sa Roman Catholic. Sabi ko, pasensya na, hindi natin gagawin yan. Because you don't understand. And nakakalungkot man, pagkatapos nun, hindi na nakadalo yung ating kapatid. Pero sa inyo na nag-dedicate ng inyong mga anak, I hope you understand at mapaalalahanan kayo, the moment na inyong dinedicate ang inyong anak, ibig sabihin gusto ninyong ipagkatiwala ang future nila sa Diyos. Di ba?
So, he will be a Nazirite. That means God is the owner of life. So, yan yung naging buhay ni Samson. I mean, yan yung naging pangako ng Panginoon doon sa babae o sa nanay ni Samson. Okay? And then, kunento niya ito sa kanyang asawa, kay Manoah. And here comes Manoah. Sabi niya sa verse 8, laktaw-laktaw lang natin to, otherwise, maubos oras ko rito. Sa verse 8, sabi sa verse 8, okay, then Manoah pleaded with the Lord and said, Lord, please let the man of God whom you have sent come to us again so that he may teach us what we are to do, for the boy is to be born. Napansin ninyo? Nais ni Manoah na magpakita muli ang angel of the Lord kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila sa bata, kung paano nila ito palalakihin, kung ano yung kanilang guidance dito. Tanungin ko kayo, mga kapatid, mga magulang, nasubukan nyo bang magtanong sa Panginoon, Panginoon, paano ko palalakihin ang aking anak? Bigyan mo ko ng guidance. Bigyan mo ko ng wisdom. Hindi naintindihan ni Manoah, ano bang gagawin ko rito? Paano ko ito palalakihin? At siyempre, ang Diyos ay nakinig. Sabi sa verse 9, and God listened to the voice of Manoah. And the angel of God came again to the woman as she was sitting in the field, but Manoah, her husband, was not with her. Diba? So, naiintindihan, ngayon, pagdating dito, ilaktaw-laktaw ko lang, sumunod, in short, sumunod si Manoah, at nakita niya yung angel of the Lord, at sabi dito sa verse, dito sa 12, tingnan mo sa 12, nagtatanong si Manoah, then Manoah said, now, when your words are fulfilled, what shall be the boy's way of life and his vocation? Nakita ninyo? Tinatanong nila ano ang plano ng Diyos sa bata. Ano ang kalooban ng Diyos sa bata. Hindi ba napakagandang practice yan, mga magulang? Panginoon, anong plano mo sa anak ko? Dahil hindi yan lilitaw o hindi basta-basta lilitaw sa sanlibutan ito ang ating mga anak na walang plano ang Diyos. At ang sabi sa Jeremiah 29:11, I have plans for you, plans to give you peace. I hope naunawaan ng mga magulang kung ano yung papel o kung paano ibinigay ang anak sa atin. So kung itutuloy natin, ang angel of the Lord sa verse 13 ay sumagot. Sabi sa verse 13, and the angel of the Lord said to Manoah, the woman shall pay attention to all that I said. Tingnan nyo yung salita, pay attention. Alam nyo ba, pag sinabing pay attention, ibig sabihin, hinihingi ng Diyos ang buong focus ninyo para makinig sa kanyang sasabihin. Pay attention. So inulit-uli, you shall not eat everything that comes from the vine, nor drink wine or strong drink, nor eat any unclean, shall keep all that I commanded. Yan yung sinasabi niya. And then nung marinig ito ni Manoah, alam na ni Manoah kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanilang anak. Imagine niyo, brothers and sisters, when we have children, we need to ask God, we need to ask God, ano ang plano o kalooban ng Diyos sa ating mga anak. Napakahalaga yan. At naniniwala ako, kung malaman natin yan, walang magulang
na magnanais ang kanyang anak ay mailayo sa Panginoon. Kaya anong sabi sa 15? Then Manoah said to the angel of the Lord, please let us detain you so that we may prepare a young goat for you. Sige Panginoon, alam ko na kung anong kalooban. Alam ko na kung bakit magkakaanak yung asawa ko. Alam ko na yung plano ng Panginoon dyan. Magliligtas sa Israel. Okay, stay ka muna rito. Mag-offer kami sa'yo. Pero tingnan yung sagot ng angel sa 16. But the angel of the Lord said to Manoah, through you detain me, I will not eat your food, but if you prepare a burnt offering, offer it to the Lord. For Manoah did not know that he was the angel of the Lord. Now, pansinin ninyo mga kapatid. Manoah didn't understand kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang anak. Anong malaman niya kung ano yung will ng Diyos sa kanyang anak, then he wanted, of course, to accommodate the angel of the Lord. Pero ang sabi ng angel of the Lord, ang gagawin mo, you offer it to God. You prepare a burnt offering to the Lord. Brothers and sisters, tingnan ninyo kung paano ni-reveal ng Diyos o ng angel of the Lord ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Alam niyo ba, isa sa pinakamahirap magpalaki sa anak? Ang idea ng mga magulang, mahirap magpalaki ng mga bata kasi mga pasaway, mga malilikot, baka kung anong mangyari. Alam nyo ba, I just realized na hindi yun ang pinaka nakakatakot pag nagkaanak ka. At hindi yun ang pinakadelikado pag nagpapalaki. Ang pinakadelikado sa pagpapalaki ng anak ay kung hindi mo alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa anak mo. Do you understand? Sapagkat kung naniniwala tayo na ang anak ay regalo ng Diyos sa atin, then may purpose siya sa ating mga anak. Are you following? That is why hindi obligasyon ng anak ang mga magulang, kundi obligasyon ng magulang ang mga anak. Failure sa pagpapalaki sa ating mga anak ay pananagutan natin yan sa Diyos. Pastor, madali mo lang yan sabihin kasi hindi nangyayari sa iyo yung kagaya ng mga bata dyan sa labas. Kaya nga sabi ko sa inyo, magdalanginan tayo Dahil yung nangyayari dyan sa labas pwede mangyari sa atin. We are not excused. Hindi ko ito pinapangaral dahil kami ay Superman. Pinapangaral ko ito dahil ito yung kalooban ng Diyos sa ating mga anak. At anong gagawin natin? Ipanalangin. Sino sa inyo rito ang nagtatanong nung kayo nagkaanak na o ngayon may mga anak na kayo na nagtatanong, Panginoon, ano bang kalooban mo sa anak ko? Or baka hindi pa kayo nakakapagtanong? Nagtanong na ba kayo? Ha? Naitanong niya na ba sa Panginoon, Panginoon, anong kalooban mo sa anak ko? Alam niyo kung bakit? Dahil kapag tayo ay nagtatanong sa kalooban ng Diyos, o sige, kung hindi man sa ating mga anak, sa ating pamilya o sa ating mga sarili, when we talk about the will of God, ang lagi natin tinatanong, of course, normal yan, Panginoon, anong plano mo? Gusto ko malaman kung anong plano mo sa buhay namin, sa buhay ko. Ano ba yung direction na aking tatahakin? Ano ba yung, kahit nga yung kurso, tinatanong natin sa Panginoon Di ba? And that is, for me, that is kumbaga tama lang naman na magtanong tayo sa Panginoon. Ito ay isang magandang bagay. Subalit mahalaga na maintindihan natin na wala tayong matatanggap sa Panginoon maliban yung kanyang ipinahayag. Balikan natin si Samson.
Malinaw sa kanya o kay na Manoah kung ano yung plano ng Diyos kay Samson. Hindi na mahirap magpalaki. Meron ng guidance. Di ba? Subalit dito sa atin, wala naman directly ganun na sinabi ang Panginoon sa atin na ang bata ay kailangan ay magiging ganito, magiging sabihin na natin musician yan, magiging backup singer yan. Wala namang malinaw sa atin yan. Subalit mahalaga na maintindihan natin, bagamat hindi espesyal na kagaya ni Samson ng ating mga anak, pero naniniwala ako, ang paglitaw niyan ay malinaw na ibinigay sa atin ng Panginoon kung anong kalooban niyan. Bakit? May salita ang Diyos. Anong sabi sa salita ng Diyos? Train up a child the way it should. Huwag ilalayo ang salita ng Panginoon sa kanila. Hindi ba malinaw yun ang kalooban ng Diyos? Yes. Tanungin ko kayo mga magulang, yan ba ay ating ine-exercise sa ating mga tahanan? Kapag nakikita natin ang kilos ng ating mga anak taliwas na sa kalooban ng Diyos, ine-exercise ba natin yan? O hinahayaan natin sila sa kanilang ginagawa? Dahil sabi rito, mga kapatid, kapag tinatanong natin ang kalooban ng Diyos, meron siyang mga bagay na inihayag na sa atin. At kapag atin itong makikita, brothers and sisters, mahalaga na maintindihan natin na meron dalawang klase. Gamitin ko na yung dalawang klase pagdating sa kalooban ng Diyos. Una, yung revealed will of God. At ang pangalawa ay yung hidden will of God. So may kalooban ng Diyos sa atin na kahit anong gawin natin, hindi natin malalaman. At least per details. Pero may kalooban ng Diyos na hayag sa atin. Deuteronomy 29:29. Puntahan natin. Anong sabi rito? The secret things belongs to the Lord our God. But the things revealed belongs to us and to our sons forever, so that we may follow all the words of this law. Napansin niyo mga kapatid? Ang mga nakatago ay para sa Panginoon. Subalit may mga bagay na inihayag niya sa atin. So when we talk about the revealed will, gamitin ko dahil salitang revealed will, ay tumutukoy ito sa kalooban ng Diyos na naisulat na sa banal na kasulatan. Wala ka lang mahihirapan. Alam niyo, brothers and sisters, wala ka lang mahirapan ng tao mga tuwiran sa Diyos kapag sinabing, Panginoon, anong kalooban mo sa anak ko? Nakasulat na dito. Huwag mong ilalayo ang pamalo. I-train mo ang anak mo habang maliit pa, dahil pag lumaki na yan, mahirap nang ituwid. Di ba? Nandito na sa banal na kasulatan. O alisin natin sa mga bata. Kahit sa atin, alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Wag natin kakalimutan ang pagkakatipon at tayo ay manalangin. So, lahat yan ay nakasulat na sa Bible. And for us to ask God, what is your will in my life, ay para bagang futile. Walang kabuluhan. Hindi ba dapat alam na natin ngayon, mga kapatid, kung anong kalooban ng Diyos? Yan ay ang ipaglingkod mo ang iyong buhay. Amen? Ipaglingkod mo ang iyong buhay. And that is why, sabi rito, when we talk about the revealed will of God, tumutukoy ito sa kanyang mga salita. Ang tawag ko rito dati, kung maalala, is preceptive will. Precept.
The law, talking about the commandments. Meron tayong sovereign will of God. Tumutukoy ito sa kabuuang plano ng Diyos in relation sa kaligtasan. Meron tayong directive will of God. Tumutukoy ito sa personal na plano ng Diyos sa buhay mo, kung anong nais niyang gawin. And then yung preceptive will of God, which is His words. Psalms 143 verse 10, para masundan pa ninyo. Sabi sa Psalms 143 verse 10, the secret things, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. Level ground. So dito ninyo mapapansin, mga kapatid, na ang kalooban ng Diyos ay inihayag na sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya hindi po mahirap ngayon magtanong kung anong kalooban ng Panginoon. Unang-una, dapat mga magulang, matutunan natin, hanggat mga bata pa yan, matutunan nating dalhin ang ating mga anak sa bahay-sambahan. Yan ang unang-unang mahalaga na masasabi kong kalooban ng Diyos. Kasi pag malaki na yan, mahirap nang madala yan. Believe me. Meron na sariling plano yan. Pero hanggat bata pa, dalhin natin sa iglesia. Yan yung sinasabi nating His will. Nireveal niya sa atin sa pamagitan ng kanyang mga utos. And that is what happened kay Samson. Inirebuild na sa kanyang mga magulang kung ano yung kalooban ng Diyos kay Samson. So ito yung maganda, mga kapatid. Kapag tiningnan natin ang secret naman na will ng Diyos sa atin, may mga bagay na hindi pa talaga natin alam lahat sa plano ng Diyos. Unang-una na, yung plano niyang, sabihin natin, yung plano niya sa inaharap. Hindi pa natin alam lahat yan. When we talk about His sovereign plan, unless ito ay mangyari, unless ito ay ma-fulfill, we will never understand it. Kaya yung pagdating ni Kristo, bago dumating si Kristo, inihula ito sa Old Testament, walang nakakaunawa. In fact, nung dumating si Kristo, hindi naunawaan ng mga Hudyo. Not until nag-come to pass, marami nagsabing tunay na ang taong ito ay anak ng, tama ba yun? Nung namatay siya? Di ba? Nung lumindol? Doon nila na-realize, kakaiba nga itong tao na ito. Sometimes, ganun ang tao. Doon lang nila maiintindihan kapag lumitaw na. Kapag, nangyari na yung kalooban ng Diyos. Pero prior to that, hindi natin basta-basta naunawaan yan. Ang secret will ng Diyos na sinasabi natin ay, kumbaga, hindi naman natin ito pwedeng sabihin na na-violate natin kasi hindi nga natin alam. Unlike sa will of God, yung na-reveal sa atin sa salita ng Diyos from time to time, ay pwede natin itong ma-break. We cannot know the things that was hidden for now, pero bakit tayo naniniwala? Naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan, naniniwala tayo sa rapture, naniniwala tayo sa heaven, naniniwala tayo sa angel of the Lord. Hindi pa naman natin ito nakikita. That is why yung mga hidden things ay hindi talaga malinaw sa atin. Pero bakit tayo sumusunod? Bakit tayo naniniwala? Bakit tayo humahawak? Because of faith. Tama ba? Madaling sumunod kapag nangyari na, kapag nababasa natin. Pero kapag hindi natin nakikita, mahirap. And that is why may pananampalataya tayo. At naniniwala tayo sa mga salita ng Diyos na Kanyang ipinangako, bagamat hindi pa natin ito nakikita, we believe it through faith. And that is why, brothers and sisters, ang ating knowledge pagdating sa kalooban ng Diyos ay mahalagang maintindihan natin dahil we cannot receive or understand the will of God unless we ask the right question.
Alam nyo saan tayo nagkakaproblema minsan pag tayo ay humihingi sa kalooban ng Diyos? Minsan, hindi tayo humihingi sa Diyos ng advice, kundi humihingi tayo ng confirmation. Minsan, pinipilit natin na yung ating desisyon ay kalooban ng Diyos. Hindi ba yan yung pinaka-worst na ang tawag dyan, deception? Or I would say, isa sa pinaka-worst na deception na pinipilit mong papaniwala ang sarili mo na kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. And it happens. Para sa akin, it's very futile para pilitin nating alamin kung ano yung kalooban ng Diyos pagdating sa mga bagay na hindi pa natin alam. Dahil meron siyang, naalala niyo yung sa Acts, sabi ng mga apostol kay Jesus, Panginoon, ipapahayag mo na ba? O, putahan natin, Acts chapter 1 verse 6 ba yun? Basahin natin. Acts 1 verse 6. Yan. So when they had come together, they began asking him, saying, Lord, is it at this time that you are restoring the kingdom to Israel? Tingnan nyo, gusto nilang malaman. Ano sabi sa 7? But he said to them, it is not for you to know periods of time or appointed times which the Father has set by His own authority. So minsan ang pagpipilit natin ay hindi nakakatulong. Because God set appointed time para mangyari yan. Instead, mag-focus tayo sa currently na kalooban ng Diyos. Ulitin ko, ang problema natin minsan ay hindi tayo humihingi ng guidance sa Panginoon o advice. Ang ating inihingi ay confirmation na lang sa gusto natin. Pinipilit nating ilagay sa ating mindset na yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. Kaya nagpe-pray tayo para humingi ng vindication. Yan minsan nagiging problema natin. Now, balikan natin si Samson. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalagahan na maintindihan natin kung bakit mayroong revealed will ang Diyos sa buhay natin para maging pattern natin. Balikan natin ang Judges 13 verse 5. Tingnan ninyo mga kapatid. Sabi sa Judges 13 verse 5, For behold, you will conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to God from the womb, and he will begin to save Israel from the hands of the Philistines. So dito mga kapatid, it is intended, naniniwala ko, brothers and sisters, the things that was revealed to us when we talk about the will of God o plano ng Diyos, I believe it is intended sa kanyang mga anak. Ang mga salitang ito, bagamat nababasa ng kahit sinong tao, pero yung kalooban ng Diyos patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagpapala, patungkol sa pag-ibig, ay intended itong ituro sa atin na kanyang mga anak. Kaya nga kagabi pinag-uusapan nila, sabi ng isang sister, sabi ni pastor, kahit naman wala sa Panginoon ay may totoong pag-ibig. Totoo naman yun. Maraming mga nagmamahalan na wala sa Panginoon. Pero ang pinag-uusapan natin ay ang kalooban ng Diyos. Dahil pwede ang taong nagmamahalan na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tama? Pwede ang tao totoong matulungin na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pwede ang tao na pinakamabait, pinakamatulungin, pinakamaunawain na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. And that is why ang mga bagay na ito inihayag sa atin.
2 Corinthians chapter 4, verse 3. Anong sabi diyan? And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Tingnan ninyo. So bagamat ang word of God ay nababasa ng marami, hindi ito maunawaan ng lahat. Would you agree? Basahin natin yan sa Tagalog para mas maintindihan. Ano sabi niyan sa Tagalog? At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ibig sabihin hindi naintindihan, may harang, ay may talukbong sa mga napapahamak. That is why, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga sikretong bagay na nakatago sa banal na kasulatan ay hayag sa kanyang mga anak. Sumasampalataya ba kayo? Do you believe na ito'y hayag sa atin? Amen. Ito'y hayag sa atin. Ito ay hindi nakatago. It is very clear when we talk about God's plan to Samson, ay ito'y inihayag sa kaniya. And I believe the same sa atin. May mga bagay na gusto nating gawin, may mga bagay na gusto nating sundin, yung ating puso, yung ating damdamin. Di ba? Kaya nga nauso yung awit, kung ano ang nasa puso mo, anong kasunod? Ha? Diyan ako sa inyo pagdating talagang alam nyo eh. Tama, di ba? Kung anong nasa puso nyo, ano yun? Wala na nagsalita. Sundin nyo. Yan yung kaisipan ng sanlibutan. Kung ano ang nasa puso nyo, sundin nyo. Pero anong sabi ng banal na kasulatan sa puso? Madaya. Hindi porket tinitibok ng puso mo, gusto kong ganito gawin, gusto ko ganyan, gusto ko mag-abroad, gusto kong ganito, ganyan, ay tama. Hindi lahat ng tinitibok ng puso natin ay tama. The only thing that is right is the Word of God. And that is why, kung ating babalikan ang will ng tao, si Samson, ito ngayon yung problema. Malinaw kay Samson, sa mga magulang ni Samson, kung ano ang kalooban ng Diyos kay Samson, and naniniwala ko, pinasa ito ng mga magulang niya kay Samson. Imposible namang hindi. Mamaya, mababasa natin yan. Alam ni Samson Alam ni Samson kung ano yung purpose niya. Pero ito yung problema. Sa Judges 14 verse 1, tingnan ninyo ang will ng tao kung paano gumagawa din. Judges 14 verse 1. At lumusong si Samson sa Timna at nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. Anong nakita niya? Babae na taga Filisteo. Verse 2. At siya'y uminom at sinaysay sa kanyang ama at kanyang ina at sinabi, aking nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. Ngayon nga'y papag-asawahin ninyo ako sa kaniya. Sa tingin mo, will ng tao, will ng Diyos? Will ng tao. Verse 3. Na magkagayon sinabi sa kanya ng ama at ng kanyang ng ina sa kanya, wala na bang babae sa mga anak ng inyong kapatid o sa aking buong bayan na ikaw ay yayaw mag-aasawa sa mga dituling Pilisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, papag-asawahin mo ako sa kanya sapagkat siya'y lubhang nakalulugod sa Panginoon. Sa Panginoon ba? Nakakalugod sa akin yan. Yan ang problema natin minsan. Kapag may nakakalugod sa atin, yun ang gusto nating gawin. Nakalimutan natin ang kalooban ng Diyos, gawin natin what is pleasing to the Lord. Can we say amen?
what is pleasing to the Lord. It is very clear what God's plan to Samson. But we can see how Samson wanted to do his own will. Para sa atin. Kapag may mga ginagawa tayo, may binibili tayo, may ginagawa tayo, may pinapasukan tayo mga trabaho, o anuman mga ginagawa natin, pinipilit nating ipakita sa mga kapatiran o sa mga mina-mindset natin na ito yung kalooban ng Diyos eh. Ito yung nais ng Diyos. But you know, brothers and sisters, when we talk about the will of God, hindi dapat natin ito sabi natin ipag-confuse because the Word of God is already our guidance. Pwede ba yun? Na magpaplano ka ng isang bagay na sasabihin mo nga, baka kalooban ito ng Panginoon. Ito yata yung dito niya ako dinadala. Imagine nyo, brothers and sisters, kung magtatanong ka ng gano'n na may salita na ng Diyos para maging guidance natin. Listen, brothers and sisters, when we talk about the will of God, uulitin ko, para maunawaan natin, dapat tama rin yung ating paglapit at pagtanong. Kasi mahirap namang lalapit tayo sa Panginoon. Kapag mali ang tanong mo, hindi ka makuha ng tamang sagot. Pwede ba yun? Sabihin ng magulang mo, anak, pumunta ka nga sa tindahan. Bumili ka ng pampaasim. Kahit anong brand, basta suka. O ngayon, pag nagpunta ka doon sa tindahan at magtanong ka, meron po ba kayong, sabihin na natin, mali ang intindi mo, meron po ba kayong yung hinahalo sa pagluluto na kung ano-ano sinasabi mo? Hindi ba pag mali yung tanong mo, mali rin ang may bibigay sa'yo? But if you ask the right question, tama rin ang ibibigay sa'yo. Now, dali natin sa Panginoon. Kung magtatanong ka sa Panginoon na meron ka ng, halimbawa, ang tanong mo, gusto mo magkaroon ng, bigyan ko ng halimbawa, gusto kong magkaroon ng bagong iPhone. Pray ka ngayon sa Panginoon. Panginoon, gusto kong magkaroon ng iPhone. O since nagtanong ka, nagtanong na ako sa Panginoon, gagawa ka na ng paraan para magkaroon ka ng sariling iPhone. And then nung dumating, praise God, kalooban talaga ng Panginoon. Talaga? O kalooban mo? Sometimes, we ask, hindi natin tinatanong kung anong kalooban ng Diyos. We ask God kung ano yung kalooban natin. Para bang inaano lang natin, anong tawag natin dito? Para bang pinoformalize lang natin. Bago tayo magpunta sa Panginoon, it's final. Ito yung gusto ko, magkaroon ako ng motor, magkaroon ako ng ganito. Kaya Panginoon, ibigay mo sa akin. Minsan ganun ang kaisipan natin. Minsan di natin nasasabi, Panginoon, gusto ko magkaroon ng ganito, but nevertheless, thy will be done. Hindi. Minsan hindi natin dinudugtong yung masunod ang kalooban mo. Minsan humihingi tayo, pero yun yung kalooban na natin. Kaya after mag-pray, dumating. O minsan sinasabi na, pinag-pray ko na to sa Panginoon eh. Talagang darating yan. Ginawa mo na ng paraan. Talagang gusto mo na. Brothers and sisters, dito nagkakaproblema minsan ang mga anak ng Diyos. Nalilito kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Sa kalooban nila, naglalaban-laban. Alam nyo ba anong pinakamagandang idea para hindi tayo magkamali sa kalooban ng Diyos? Ano? Maghintay. Dito tayo minsan nahihirapan, nakakainip. Lalo na kada browse mo ng Facebook mo, yung gustong-gusto mo, lumilitaw lagi. Yung sapatos na gustong-gusto mo,
Eto na naman siya. Eto na naman. Katakatagalan, hindi mo na talaga dumadaan sa feed mo, sinesearch mo na. Ayan na talaga siya. Ayan na talaga. Panginoon, gusto ko ng ganito, ganyan. Nakakalimutan natin magtanong, if it is your will, Panginoon. Eto ngayon si Samson. Si Samson, malinaw sa kanya kung anong kalooban ng Diyos to save Israel. Ito'y naging problema, to save Israel. Pero meron siyang nakitang babae na kalugod sa kanya. Pansinin niyo, lubhang nakalulugod sa akin. That's the problem. His will. Pero tandaan nyo, may una ng will ang Diyos, ililigtas mo ang Israel. Pero dahil ang tao ay may likas na will, gusto niyang gawin na isang bagay. John 6:38. Ano sabi dito sa John 6:38? Sabi sa John 6, sapagat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Yan yung pattern natin. Pagdating sa kalooban natin, mga kapatid, kailangang ipasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, gawin ko yung nagsugo, yung kalooban nagsugo sa atin. Hindi ba dapat yan din ang ginagawa natin ngayon? Gawin ang kalooban na nagsugo sa akin. Sa tingin nyo, kalooban ng Diyos yung gagawing pag-aasawa ni Samson sa babaeng hindi mananampalataya? Iba si Hosea. Si Hosea, sinabihan mismo ng Diyos, mag-asawa ka ng babaeng patutot. Tama ba? Yun ay para ipakita sa Israel kung ano yung kalagayan nila bilang patutot. Pero dito kay Samson, hindi ganon. Nakalugod sa kanya. Pero dahil ang Diyos ay may sovereign will, sovereign plan, ino-overrule niya minsan yung ating mga plano para lamang hindi makaapekto sa kabuuan ng plano ng Diyos. Tingnan nyo sa verse 4 ng Judges. Tuloy natin yung talata. Tuloy natin Judges 14. Verse 3 muna. Sabi dito sa verse 3, at nagpakita ang anghel sa Panginoon sa babae at nagsabi sa kanya, narito ngayon, ikaw ay bawog at hindi ka magkakanak. 14, verse 3. Tuloy natin. Yan, na magkagay sinabi sa kanyang ama at sinabi ng kanyang ama at ng kanyang ina sa kanya, wala na bang babae sa mga anak na iyong kapatid? O sa aking buong bayan na ikaw ay ayaw mag-aasawa sa mga tituling Pilisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, papag-asawain mo ako sa kanya sapagkat siya'y lubang nakalulugod sa akin. Ito ay kalooban ni Samson. But because God has already a sovereign plan, God can overrule the will of man. Anong sabi sa verse 4? Ngunit, hindi nalaman ng kanyang ama at ng kanyang ina na kalooban ng Panginoon sapagkat siya humahanap ng pagkakataon laban sa mga Pilisteo ng panahong yaon nga'y napupuno ang mga Pilisteo sa Israel. Pansinin ninyo, gusto ni Samson yung babae, pero wala silang kaalam-alam, above that is God also. Pwedeng mangyari na yung tao, yung ating mga ninanais, ay ang Diyos ay pwede mag-interrupt sapagkat nais ng Diyos na yung kalooban niya ang maghari. Alam niyo ba pagdating sa batas, meron tayong tinatawag na municipal, ano ba yung batas sa munisipyo? City ordinance. City ordinance or municipal order, kung alam niyo ba yan ay mataas kaysa sa barangay ordinance. Pero meron din tayong tinatawag na executive order. Presidential decree. Yan ay higit kaysa naman sa city ordinance. Na-overrule niya yan. Hindi pwedeng hindi.
Kaya hindi pwedeng basta na lamang magpatupad ang city ordinance na magko-conflict sa higher authority o law. Sa national law. Ganun yan. So pagdating sa kalooban natin mga kapatid, inaayaan ng Diyos kung ano yung gusto natin gawin dahil meron tayong free will, pero kapag nakaka-epekto na sa kanyang sovereign plan, He overrule it. Do you understand? So nais ito ni Samson pero wala rin silang kalam-alam kalooban ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay niya. Pero hindi ito basta sinabi lang ng Diyos na mag-asawa ka. Ang ibig sabihin mga kapatid, basahin natin sa English. Kasi parang ang dating gusto talaga ng Panginoon. No, this does not know that this was of the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, bagamat si Samson ay nagkagusto na lugod siya doon sa babae, ibig sabihin, pasok pa rin sa plano ng Diyos. Are you following? Pasok pa rin ito sa kabuuang plano ng Diyos. Okay, sige Samson, gawin mo yung gusto mo. Above that, pasok yan. So dito may kita mo si Samson ay ginawa yung kanyang gusto. Di ba, kung babalikan nyo yung pinangaral na karaan sa buhay ni Joseph, ano ba yung sovereign plan ng Diyos sa buhay ni Joseph? Maging, instrumento ng kaligtasan ng buong Israel. Pero hindi kalooban ng Diyos na bugbugin si Joseph tapos itapon doon sa bangin. Diba? Hindi nagsabi ang Panginoon, okay, mga kapatid ni Joseph, bugbugin nyo nga si Joseph. Itapon nyo sa bangin. Hindi ganun. But above that, kahit anong ginawa ng mga kapatid ni Joseph, it didn't hinder the overall plan of God. Nakita ninyo? Ganyan tayo minsan. Sino sa atin dito ang guilty o aminado? Maraming beses ang kalooban mo ang nasusunod. Pero purihin ng Diyos, hanggang ngayon, nandito ka. Dahil ang kalooban pa rin ng Diyos ay ikaw ay manatili rito hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Isn't it great? Kasi kung many times tayong nasusunod, di ba maraming beses tayo napapahamak? God allows. Di ba? Maraming beses nating ginagawa na tayo nasusunod. Kaya eto ngayon, si Samson, ganun din ang ginawa niya. Lockdown natin sa verse 10. Tingnan niyo itong si Samson. Tingnan niyo yung isip anong merong isip to. Hindi utak, isip. Tingnan niyo. Tagalog tayo. Tingnan niyo sa 10. Sabi sa 10, at nilusong ng kanyang ama at babae at gumawa si Samson ng isang kasayahan doon sapagkat ginagawang gayon ng mga binata. Sa amin, tawag doon, likod-likod. Ewan ko, ano ba rito? Dispedida? Ay, hindi. Yung bago ikasal na may kainan, anong tawag dito niyan sa Tagalog? Dispiras ng kasal. Sa mga class, siyempre, bachelors. Pero private yun eh. Ito, may kainan. Di ba? Tingnan nyo si Samson, verse 11. At nangyari, pagkakita nila sa kanya, sila'y nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya. Verse 12. At sinabi ni Samson sa kanya, pagbubugtungan ko kayo kung maisasay ninyo sa akin sa loob ng 7 araw na kasayahan at inyong maturingan ay bibigyan ko nga kayo ng 30 kasuotang lino at 30 bisan. Tingnan mo, nakaisip ng bugtong. Verse 13. Sabi niya, ngunit kung hindi ninyo maisaysay sa akin, ay bibigyan nga ninyo ako ng 30 kasuotang lino at ng 30 bisan at kanilang sinabi sa kanya, ipagbadya mo ang iyong bugtong upang aming marinig. 14. At sinabi niya sa kanila, sa mangain ay lumabas ang pagkain at sa malakas ay lumabas ang katamisan at hindi nila maisaysay sa 3 araw. Talking about yung pinatay niyang leon na nagkaroon ng hani sa loob. Di ba? So tingnan ninyo mga kapatid, sa 14, 10 to 14, tingnan nyo yung bugtong. Para makatipid ng oras. In short, hindi nila masagot ang bugtong. Ayaw nilang mapirahan sila ni Samson, tinakot nila yung asawa ni Samson.
Ito naman asawa ni Samson, hindi mo ako mahal kung hindi mo sasabihin. So sinabi niya yung sagot. In short, nasagot nila yung bugtong at sinabi ni Samson, dahil lamang of course, dahil sinabi na ang aking asawa at nagalit dito si Samson. Pero dahil ang Diyos ay mayroong plano, tingnan niyo sa 19. Sabi sa verse 19, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakanya at siya'y lumusong sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang Samsam sa kanila at ibinigay ang mga bisan sa mga nakaturing ng bugtong at ang kanyang, tinan nyo, pabugtong-bugtong at ang kanyang galit ay nag-alab at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Galit siya. Pero tingnan nyo paano nag-overrule ang Diyos na bagamat may mga ginagawa si Samson na hindi talaga directly utos ng Diyos, pero yung plano ng Diyos pa rin ang nasusunod. Pumatay siya ng 30. In fact, marami pa nga nangyari dyan. Tingnan nyo sa 20. Sabi sa 20, ngunit ang asawa ni Samson, yung mapapangasawa niya, asawa niya na yun, ay ibinigay sa kanyang kasama na siya niyang inaring parang kanyang kaibigan. O, tingnan nyo yung nag-resulta. Diba? So, sa tingin ninyo, masaya si Samson dyan? Hindi. Pag sinundan nyo yung kwento, nagalit si Samson dyan nung malaman yung kanyang asawa ay binigay sa kanyang kaibigan. At ang ginawa niya ay sinunog yung buong field ng mga Pilistine, yung tinalian ng apoy ba yun? Yung hayop? Tumakbo doon sa bukid at nasunog yung buong bukid. In the end, ay hinuli si Samson. So, ganyan yung naging buhay ni Samson. Pero mapapansin ninyo mga kapatid, kung paano ang Diyos nagko-control sa situation sa kabila na si Samson ay gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Alam nyo ba ganyan ang Diyos sa atin minsan? Maraming beses tayong gumagawa ng mga uncontrollable na mga decisions. And yet because God controls, nag-i-interrupt siya sa buhay natin. Sino sa inyo ritong magsasabing guilty tayo minsan, ang kalooban natin minsan na nasusunod? Sino sa atin dito nagsasabing, hindi ko naman alam, Panginoon hindi ko alam, Pastor, kung ano talaga kalooban ng Diyos sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ang hirap bang maintindihan? Pero minsan, inuuna natin ang all these things. Seek ye first the things that we need. And all the word or the will of and all the blessing of God will be added. Ganun ba ang sinabi? Pero aminin natin sa hindi. Minsan ang ating sariling kalooban ang nasusunod. Para na rin nating sinabing, hindi totoo ang salita ng Diyos. Hindi ba totoo? Or hindi lang natin kayang sampalatayanan? Alin ang totoo? Brothers and sisters, kung naunawaan ninyo ang aking binabahagi ngayon, bakit hindi tayo humingi sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong mahakbangan, matayuan ang iyong salita ng may pananampalataya. Right? Kaya wag niyo akong tanungin kung ano ang kalooban ng Diyos. Nakasulat na yan. Dapat talungin niyo ang sarili ninyo, nasusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Dahil aminin natin sa hindi, ang kalooban natin ang nasusunod. Pero gaano kabuti ang Diyos? Kahit tayo ang madalas na nasusunod, nandito ka pa rin. God still controlling everything in our life. He wanted to overrule. Hindi po ang Diyos taga-ayos ng palpak natin. Ang ibig ko lang sabihin, hinahayaan tayo ng Diyos, pero kung mapapahamak ka na, He interrupt.
purihin ng Diyos. Diba? Ang problema ay minsan hindi tayo nagtatanong sa Diyos. Minsan, we already decide the things that we want to do. Nakakalungkot bang isipin, mga kapatid, pero minsan, kahit tayo mga Kristiyano, ay ganito. Hindi tayo humihingi ng advice. Kung hindi man tayo manalangin sa Panginoon, we do not ask advice from your pastor, from your elders. Minsan, magsasabi ka na lang, ayun na. Nalungkot ako sa isang brother na nakausap ko. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Pastor, gusto ko lang sabihin sa iyo, ganito, ganyan. Punta na po ako sa ganito, ganyan. Ay ko, brother, ano ba to? Humihingi ka ng advice o nagpapaalam? Kung nakakalungkot, hindi ka humingi ng advice. Magsasabi ka na lang, wala ka na. So minsan ganyan tayo sa Diyos. Hindi tayo humihingi ng advice. Nagsasabi lang tayo, Panginoon, ito yung gusto kong gawin. Panginoon, ito yung plano ko. Sinabi ko na sa iyo, Panginoon, gagawin ko to. Gabayan mo ako. Minsan ganyan ang ginagawa natin. Hindi ba pwedeng tanungin natin minsan ang Panginoon, Lord, ito yung gusto ko, ito yung plano ko. Nevertheless, not my will. Yours be done. Ano sabi sa Proverbs 11:14? Tingnan natin ang buhay ni Samson. Hindi tayo lalayo dito. Proverbs, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Minsan, masarap talaga humingi po ng payo. Alam nyo, kahit ako, ay humihingi din ako ng payo. Hindi pwedeng wala tayong hinihingan ng payo. Ang problema minsan sa atin, na-offend tayo kapag tayo ay binibigyan ng payo. Ayaw nating makaramdam na parang pakiramdam natin, parang may mas alam ka sa akin . Alam nyo ba, yan ay hindi pantas. Para sa akin, ang isang Kristiyanong may matalino, marunong humingi at makinig ng payo. Regardless kung pastor yan o hindi. Ang kailangan mo maintindihan kung yung kanyang sinasabi ay wisdom from God. Minsan offended tayo pag may nag-a-advise sa atin. Bakit tayo na-offend? Hindi ba natin naintindihan na ang mga tagapayo ay may kagalingan? Minsan parang na-offend tayo. Bakit mo ako pinagsasabihan? We do not understand. Sino sa inyo ritong nagagalak pag may nag-a-advise sa kanya? Amen? Di ba? Bihira sa ating gumawa yan. Ito yung problema kay Samson. Tuloy natin sa buhay ni Samson. Judges 16 verse 1 hanggang 3. Tingnan mo ginagawa ni Samson. Paano siya nasusunod? Judges 16 verse 1 and 3. Laktaw-laktaw. At naparoon si Samson sa Gaza at nakakita roon ng isang patutot at sinipingan. Sa tingin mo, kalooban to ng Panginoon? I doubt. Verse 2. At binalita sa mga tagagasa na si Samson ay naparito at kanilang kinulong siya at binakayan siya sa buong gabi sa pintuang bayan at tahimik buong gabi na sinasabi, maghintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin patayin siya. Verse 3. At si Samson humiga hanggang hating gabi at bumangon sa hating gabi at tumawag sa mga pinto ng pintuang bayan at sa dalawang haligi at kapwa binulot pati ng sikang at pinasan sa kanyang mga balikat at isinampas sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. Tingnan mo ginagawa ni Samson. Di ba?
Nakita nyo yung kanyang ginagawa? He is all doing what he loved to do. Minsan ganyan tayo. Kahit may salita na ng Diyos, meron ng malinaw na will of God, minsan ginagawa natin yung ating gusto. I pray, mga kapatid, itong salita na ito ay tumimo sa ating mga puso. Kung tayo'y mga anak ng Diyos, pakinggan ninyo ang salita niya. Huwag natin patigasin ang ating mga puso. Hindi po nagkulang ang salita ng Diyos sa atin. Tayo ang nagkukulang sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pwede nating tingnan ang ating sambahayan ngayon. Naniniwala ko na kapag tayo ay nakatayo sa katotohanan, inaayos ng Diyos ang ating sambahayan. And here comes the tragic part. Ito yung mabigat. Si Samson, hindi marunong makinig, pero ang layunin ng Diyos ay magligtas siya sa Israel, kaya hindi ito nababago. Ang will ng Diyos pa rin na nag-overrule. Pero dahil sa katigasan ng ulo ni Samson, hindi naman din liko ang Diyos. Ang Diyos ay matuwid. Anong sabi sa Revelation 3:19? As many as I love, I rebuke and chasten. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Eto na ngayon. Ayaw mo makinig, Samson? Parurusahan kita. Ayaw makinig. Diba? Tuloy natin sa verse 4. Anong sabi doon? Tuloy natin yung kwento. At nangyari pagkatapos na, gusto ko sa English. After this, it came about that he was in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was, eto na ngayon. Eto na ngayon yung tragic part. Sunod sa kanyang kalooban hanggang sa ma-fall kay Delilah. Ito na ngayon yung pagtuturo ng Diyos sa buhay ni Samson. Na-inlove siya sa babae. Bagamat ito'y literal na Delilah, pero kung dadali natin sa ating panahon, kapag tayo ay lagi ang nasusunod sa kalooban natin, darating ang araw, one day, may inlove ka sa Delilah mo. At anong trabaho ni Delilah? Ilayo ang puso mo sa pagmamahal mo sa Diyos. Sino magtataas na kamay para sino sa inyo ritong confident pa rin magsabing, I love God above everything, above all. O mas mahal na natin yung Delilah. Mas mahal na natin yung trabaho natin, mas mahal na natin yung business, mas mahal na natin yung entertainment, mas mahal na natin yung mga kaibigan, mas mahal na natin yung pamilya natin. Hindi ba totoo minsan may mga taong mas mahal ang pamilya kaysa sa Diyos? Pastor, wala namang mali doon. Mahal ko ang pamilya ko. Mamamatay pamilya ko pag nagpabaya ako. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino man magmahal nang higit. Basahin nga natin yun. Anong sabi doon? Sa talatang, tingnan nyo mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay malinaw sa atin.
Dito sa Matthew 10:37. Tagalog. Para maintindihan ng lahat. Sa Tagalog tayo. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Now, magtatanong pa ba tayo kung anong kalooban ng Diyos? Hayag ang kalooban ng Diyos. Verse 38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Last verse, 39. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay nawawalan nito at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Ito ngayon ang problema natin. Si Samson nakakilala kay Delilah. Ang puso niya nabihag ni Delilah. Anong nangyari? Tuloy natin sa verse 5. At inahon ng mga pangulo ng Palisteo babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya. At tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anumang paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapigati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol na pilak. Hindi nila matalo si Samson? Anong gagawin nila? Yung mahal ni Samson ang gagamitin. Si Delilah. Kapag may mga Delilah tayo, yun ang gagamitin. Hindi lang ito literal na tao, ha? Kung may Delilah tayo sa buhay natin, yun ang gagamitin. Verse 6. At sinabi ni Delilah kay Samson, Dalila kay Samson, saysayin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paanong natatalian ka upang pigatiin ka. Eh si Samson, medyo tuso. Sabi sa verse 7, at sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na kailanman na hindi natuyo ay ihina ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Next. At nang magkagayon nagdala mga pangulo ng mga Palisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. 9. Ngayon ngay may mga bakay na silid sa loob at sinabi niya sa kanya, narito na siya mga Pilisteo, Samson. At kanyang pinatid ang mga yantok na tulad sa taling estopa pagkat nadidikitan ng apoy sa gaya ng hindi naalaman ng kanyang hindi naalaman ng kanyang lakas. Tingnan nyo ngayon si Delilah, paano siya hinuhuli. Sabi sa verse 10, at sinabi ni Delilah kay Samson, narito, pinaglalaroan mo lang ako. Oh, paawa effect si Delilah eh. Minsan, ganyan tayo. Sabi ko nga sa inyo nakaraan yung kaaway marunong Lunes hanggang Sabado, malakas tayo. Pagdating ng Sunday, timing may sakit. Pagdating ng Lunes, malakas uli. Talaga naman si Delilah, At sinabi niya, narito, pinaglalaroan mo ko at pinabulanan mo ko. Sinasamo ko ngayon sa iyo. Nasaysayin mo sa akin kung paano matatalian ka. Pansinin ninyo? Hindi naman agad nanghina si Samson Nanghina ba agad si Samson? Hindi. Pero yung puso niya, nabihag na ni Delilah. Sino si Delilah? Pakinggan ninyo ako. Sino si Delilah? Yung iniibig mo higit sa ating Panginoon. It could be your parents, it could be your sons and daughters, it could be tao, it could be your work, it could be your business, it could be anything na mas mahal mo kaysa sa Panginoon. Yan ang Delilah sa buhay mo. Tama, Sister Bea? Sister Ashley? Di ba? Verse 11.
At sinabi niya sa kanya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. 12. Sa gayoy kumuha si Dalila ng mga bagong lubid at tinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At ang mga bakay na nga sa silid sa loob at pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. 13. At sinabi ni Dalila kay Samson, ito naman si Dalila. Hanggang dito'y pinaglalaruan mo ako. At pinabubulaanan mo, saysayin mo sa akin kung paano ka natatalian. Talaga naman si Delilah, oh. Wala nakuha na yung puso eh. Hindi ba minsan ganyan? Pag ang puso natin ay nandoon na, talaga naman. Pero hindi pa nanghihina si Samson. Dumadalo pa rin ng church. Umaawit pa rin. Malakas pa rin. Pero yung puso, wala na sa Panginoon. Nandito na lang dumadalo, pero yung isip na kay Delilah. Baka mag-chat si Delilah sa akin. Nandito nakaupo, pero inaabangan si Delilah. Baka mag-chat si Delilah. Baka tumawag si Delilah. Baka bumulong si Delilah. Yan ang minsan nangyayari sa atin. Hindi ba natin tapos sinasabi natin mahal lang natin ang Diyos? Hindi ba kung mahal natin ang Diyos, dapat ang focus natin nasaan? Nasa Kanyang salita. Verse 14. Ay, ito pala, 13. 13. Sabi ron, sabi dito, kung iyong hahabi ng 7.30 sa aking ulo ng hinabing kayo, 14, at kanyang pinagtibay ang lantulos at sinabi sa kanya, narito na sa iyo mga Pilisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanya pagkatulog at binunot ang tulos sa pangabi at mga hinabi. Verse 15, hindi talaga persistent si Delilah. At sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita? Sa bagay na ang iyong puso ay hindi sumasakin. Si Delilah talaga, oh. Pinaglalaruan mo ako, makatlo. At hindi mo sinaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. Dito na bumigay si Samson. Finally, bumigay si Samson. Mga kapatid, hindi po natin kayang manatili na maglingkod sa Panginoon kung ang ating mga puso ay wala na sa Diyos. Kapag iba na yung tinitibok nito, kapag si Delilah na. Anong sabi sa 16? At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. 17. Diretso natin. At isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso. Paano yung sinabi? Isinaysay sa kanyang buong puso at sinabi sa kanya, walang pangahit. Ito na yung napakadelikado. Yung sikreto nila, yung sikreto niya, bukod tangi siyang nakakaalam, maliban sa Diyos, yung kanyang sikreto, inopen niya na kay Delilah. Wala pang ahit na nagdaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y aahita, niiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. 18. At nang makita ni Delilah na sinaysay sa kanya ang buong taglayin niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya na tinawag ng mga pangulo ng mga Pilisteo, sinasabing, ahunin mo paninyong minsan sapagkat sinaysay niya na sa akin ang buong taglayin niya sa kanyang puso na magkagayo inahon ng mga pangulo ng mga Pilisteo at nagdala ng salapi sa kanyang kamay. 19. At pinatulog siya. Ito na yung pinakamalungkot. Ang pinaka-highlights ng panghihina ng isang Kristiyano,
Kapag natulog ka na kay Delilah. Nandun ka na kay Delilah, tulog. Ang sarap. Comfort na comfort. Anong ibig sabihin nito? Kapag naramdaman ninyo na mas comfort kayo sa trabaho, mas nako-comfort kayo sa mga entertainment, sa mga pamamasyal, mas nako-comfort kayo sa mga business, mas nako-comfort kayo sa mga kasama niyo, mga kaibigan niyo. Kapag ganyan niya ang puso ninyo kaysa sa ma-comfort kayo sa loob ng church, nakatulog ka na. At sa panahon na ikaw ay tulog, dito lubusang kukunin ang lakas mo. Nagpatawag siya ng isang lalaki, tinahit ang 7.30 sa kanyang ulo at pinasimulan niyang pigatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. 20. At sinabi niya, narito na sa iyo mga Pilisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Akala ni Samson, malakas pa rin siya. Minsan ganyan tayo mga Kristiyano, akala natin malakas pa rin tayo, akala natin okay pa rin tayo, akala natin walang problema, okay lang totoo yung aking puso na kay Delilah na, pero dumadalo pa rin ako, nakikinig pa rin ako ng salita ng Diyos, akala natin malakas tayo, pero wala tayong kalamalam. Ang sabi dito, nagpumigla siya, ngunit hindi niya natalos ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Ito ngayon yung problema. Dahil sa kakasunod sa kalooban niya, lubusang nanghina si Samson. Brothers and sisters, alam niyo ba, pinili na lang ng Diyos na mangyari ito kay Samson para maunawaan ni Samson kung bakit siya ipinanganak, kung anong layunin ng Diyos sa kanya. Hindi ba ganun din sa atin? Minsan, sa katigasan ng ating ulo, ginagawa natin lahat ng gusto nating gawin sa buhay natin. Pero alam nyo ba, diyan tayo ngayon, binibreak ng Panginoon. Alam niyo ba ano nakakalungkot dito? Nung ni-revealed ni Samson yung kanyang sikreto, sabi roon, that all that was in his heart. Alam niyo ba anong ibig sabihin nun? Pag ni-revealed mo yung sikreto mo ng buong puso sa kanino man, ibig sabihin nito, mahal mo yung tao. Nireveal ni Samson lahat kasi mas mahal niya na si Delilah kaysa sa Panginoon. Hindi ba pag nagmamahal tayo sa Diyos, nire-reveal natin lahat, wala tayong tinatago? Tama ba? Sinasabi natin lahat sa Panginoon ang nilalaman ng puso natin pag nagmamahal tayo sa Panginoon. Hindi tayo nag-iiwan. Pero kung dito mo yan ipinapahayag kay Delilah, wala kang limit kay Delilah pagdating sa Panginoon. Kahit naririnig mo na ang salita ng Diyos, pinapaalalahanan ka, ayaw mo magsabi, Panginoon, patawad. Panginoon, ako yan. Panginoon, salamat sa pagpapaalala. Pinapamatigas mo ang iyong puso. Pero pagdating kay Delilah, ang bilis mo magpakumbaba. Sabihin lang ng amo mo, pag hindi ka pumasok, suspended ka. Pasok. Ang bilis magpakumbaba kay Delilah. Pero pagdating sa Panginoon, wala. Tinatago ang kait-buturan ng puso. Hanggang sa one day, ang kalakasan ay lubusan ng nawala. Bakit nawala ang kalakasan ni Samson? Dahil ba talaga sa buhok? Hindi. Kasi siya ay Nazirite. Ano ibig sabihin Nazirite? Set apart. Nakipagminggil siya kay Delilah, kaya siya nanghina. Minahal niya si Delilah kaysa sa Panginoon, kaya siya nanghina. Anong sabi ni Delilah sa kanya? You don't really love me.
Kaya anong sagot ni Samson? He told everything. Ayun lang naman yun eh. You don't really love me. He told everything. At hanggang sa makatulog si Samson. Brothers and sisters, ito'y tumutukoy sa ating pagkakatulog spiritually. Matthew 26 verse 41. Anong sabi diyan? Matthew 26. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapot mahina ang laman. It was during that time, kapag tayo ay na-fell in love sa sanlibutan ito, literally, material man yan, woman man yan, kapag tayo nahulog sa Delilah na yan, brothers and sisters, ang unang-unang gustong gawin ni Satanas sa iyo ay ang patulugin ka sa kanya. Ang sarap ng comfort ni Satanas. At kapag natulog ka, that's the time lubusang mawawala ang kalakasan sa atin. Bakit ito hinayaan ng Diyos? Gustong i-break ng Diyos ang kanyang sariling will. This time, isa sa pinaka-masasabi niting saddest na masasabi ko, nakakaranasan ng isang Kristiyano ay yung naisip natin na tayo pa rin ay malakas, pero ang totoo ay mahina na. Alam niyo ba, madaling magkaroon ng mindset na okay pa ako, malakas ako. Pero ang puso mo wala na sa Panginoon. Tanungin ko kayo sa umagang ito mga kapatid. Hanggang ngayon ba, ang Panginoon pa rin ang pinakamamahal ninyo? Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Do you love me more than this? Is God still everything in our heart? O meron ng higit yan? Anong sabi roon? God already departed. This was really a tragic part sa buhay ni Samson. Now, ano nangyari kay Samson? Brinake ng Panginoon yung kanyang will kasi hanggat malakas siya, siya yung nasusunod. Imagine mo, binigyan ka ng kalakasan ng Diyos pero hindi mo nagamit ng tama. Ginagamit mo sa walang kabuluhan. O eto na ngayon. Nawala yung kanyang buhok, symbolization ng kanyang dedication sa Panginoon. Nawala. Nawala yung kanyang lakas. Iniisip niya, malakas pa rin siya. Nawala yung kanyang paningin. Di ba? Hindi ba ganyan tayo mga Kristiyano kapag nangihina, kapag nai-inlove sa sanlibutan? Nawawala ang ating lakas, nawawala yung ating paningin, yung ating pananampalataya. Hindi na nagiging tama. At ano pa? Hindi, kapag tayo nangihina, na-inlove kay Delilah, hindi na tayo nagagamit ng Panginoon. Ulitin ko. Kapag tayo inlove kay Delilah, palatandaan na inlove kay Delilah, una, nawawala yung ating kalakasan sa Panginoon. Pangalawa, kapag inlove tayo kay Delilah, nawawala yung ating dedication sa Panginoon. Pangatlo, kapag inlove tayo kay Delilah, nawawala yung ating spiritual side. And then pang-apat, kapag tayo in love kay Delilah, hindi ka na nagagamit ng Panginoon. And then pang-lima, nawawala ang testimony mo sa Panginoon. Brothers and sisters, mabuti na lang mayroong malinaw na kalooban ng Diyos kay Samson. Ano yung kalooban ng Diyos? Balikan natin yung Judges 13, verse 5. Ano sabi doon? Judges 13, verse 5. Sapagkat narito kayo maglili ng mga anak na isang lalaki at walang pangait na darang sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nasareo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel. Still God, sovereign above. Bagamat nagpasaway si Samson,
Brinake ito. Kailangan ito i-break. Hindi pa tapos ang layunin mo, Samson. Eto na ngayon, sa panahon na siya nanghihina, na-realize ni Samson, wala na ang dati niyang kalakasan. Kasi yung puso niya, wala na sa Panginoon. Anong sabi sa 23? Sa 16:23. Tingnan natin sa 16:23. Anong sabi dyan? At nagpipisa ng mga pangulo ng Palisteo upang maghandog ng isang dakilang ngain kay Dagon na kanilang Diyos at mga galak sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. Tingnan nyo kung paano siya minamak. 24. This time, wala nang will si Samson. Wala na sa kanya yung siya yung malakas. Wala na sa kanya yung siya yung masusunod. This time, binasag ng Diyos yung kanyang will. Do you understand? Wala na siyang sariling kalooban. Minsan nangyayari sa atin ito na kailangan mangyari yan para wala ka na talaga. At nang makita siya ng bayan ay kanyang pinuri ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sanabing ibinigay na, pumatay ng marami sa atin. 25. At mangyari ng masayahan ng kanilang puso na kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ay ating mapaglaruan. At tinawag ni Samson mula sa bilangguan at siya pinaglaruan nila at kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. Tingnan niyo ang ginawa kay Samson. Wala na. Ang dating malakas na kayang pumatay ng kaaway, wala na magawa. Nasaan na? Minsan tayo ganyan. Yung dating malakas na brother, yung dating malakas na sister, na kapag may mga pagsubok, kaya pa rin tumayo. Tara, mag-church tayo, buong pamilya. Problema lang yan. Higit na mas malaki ang ating Diyos. Yung dating brother na kapag may sakit ang kanyang anak, kapag ang kanyang anak ay mga nanghina, yung dating sister na dating malakas, kapag nanghihina na, nakalimutan na yung dating lakas, nakakalimutan lang tumawag sa Diyos. Minsan tayo na ang nasusunod. Kaya inalaw ng Diyos na mabroken tayo. At eto na ngayon, pinaglalaruan na lang ng kaaway. Brothers and sisters, papayag ka bang paglaruan pa ng kaaway? Papayag ka ba na kinukutya ka lang, ikaw na anak ng Diyos? Papayag ka ba sa kalagayan mo na ganyan lang? O i-break nawa ng Diyos ang ating mga sariling kalooban sa umagang ito. Wasakin nawa ng Diyos. Huwag na tayo mga tuwiran sa salita ng Diyos. Kapag mayroong mga paalala sa atin, huwag na natin ipangatwiran yan. God is calling you. Kaya anong sabi sa 26? At sinabi ni Samson sa bata na umakay sa kanya sa kamay, ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mahiligan. 27? Ang bahay nga ay puno ng lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng Pilisteo ay nandoon. At sa bubungan ay may 30,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. Ano ang nasa bubungan? 3,000. Ay nasa loob, gaano karami? Imagine niyo, ano yung purpose sa kanya? Magligtas sa Israel. Pero this time, completely wala siyang lakas. Pero ngayon, yung kanyang will, naintindihan niya na kung ano yung kalooban ng Diyos. Anong sabi niya sa 28? At tumawag si Samson sa Panginoon. First time mong mababasa kung tama ako. First time nating mabasa na si Samson ay tumawag sa Panginoon. Maaari siguro nung siya ay bata pa, tumatawag siya, hindi lang naisulat. Pero dito sa aklat ng Judges, first time niyang tumawag uli. Ibig sabihin, matagal na siya ang nasusunod. This time, tumawag siya sa Panginoon. Nakita niyo yung taong wala ng sariling will? Kapag ang will mo ay winasak na ng Diyos, you will call to God. Kapag ang will mo ay winasak na ng Diyos, magiging dependent ka sa Diyos. Kapag ang will mo ay winasak na ng Diyos, magtatanong ka na ng Diyos sa Diyos ng tamang prayer. Idalangin ko sa iyo na alalahanin mo ko at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ko na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa Palisteo ang aking dalawang mata.
Ano ang kalooban ng Diyos? Wasakin ang mga yan. Hindi napigilan. Anong sabi sa 29? At si Samson ay pumigil sa dalawang gitna na pumipigil ng bayan at isinuway sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa sa kanyang kaliwa. 30. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo. At inuubos niya ang kanyang buong lakas at ang bayan ay bumagsak sa pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayon ay nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa sa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Marami siyang pinatay nung siya'y nabubuhay, pero sa kanyang kamatayan, mas maraming namatay. Pansinin ninyo, kailan na-fulfill ni Samson ang kalooban ng Diyos ng lubusan? Nung siya ay mamatay. Brothers and sisters, kailangan nating mamatay sa ating sarili ngayon para lubusang ma-fulfill ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Literal na namatay si Samson at maraming namatay na Pilisteo kaysa nung siya nabubuhay pa. Kapag tayo namatay sa ating sarili ngayon, mas maraming maa-accomplish ang Diyos sa buhay natin. Sino sa inyo ang handang mamatay lang lubusan sa kanyang sarili? Lord, let me die. Hayaan natin ang mga Palisteyong ito sa buhay natin ay lubusang mawasak. Hayaan natin si Delilah mawala. Mahal tayo ng Diyos and He cares for us. Never siyang natulog, never siyang nagpabaya. Ang problema lamang kay Samson ay naging masuwayin, and that is why God break His will. Bakit? Kasi anak siya ng Diyos. Anong sabi sa Hebreo chapter 12 verse 7 to 8, last verse? 11:30 na. Anong sabi rito? Hebrew, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin niyang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Verse 8, datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Anak ba tayo na tunay ng Diyos? Yes. Sino sa inyo sa sanghaling ito magsasabing kasama ng Panginoon? Humingi tayo ngayon ng tamang panalangin sa Diyos. Lord, let me die with the Palestines. Kapag namatay tayo sa ating sarili, higit tayong makakagawa sa kalooban ng Diyos. Pero hanggat si I ang nasusunod, I will ang nasusunod, malilimitahan ang paggawa ng Diyos sa buhay natin. Handa ba tayong magsakripisyo? I-set aside yung ating sariling pangangailangan alang-alang sa Diyos. Mahirap yata ito, Pastor. That is why kailangan mong maunawaan ang pananampalataya. You cannot serve God by your, by two masters. Nakakalungkot kung meron tayong higit na mahal kaysa sa Panginoon natin. At huwag mong ilagay sa mindset mo na mas mahal mo ang Diyos, pero iba ang nakikita sa buhay mo. Iba ang pinipintig ng puso mo. Huwag mong ilagay sa mindset mo. Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos, inuuna palagi ang Panginoon. I pray na ang mga talatang ito ay maintindihan natin. Gusto ko maunawaan ninyo, ganyan gumawa ang Diyos sa buhay natin. Ino-overrule ng Diyos ang sariling kalooban ni Samson dahil meron siyang dakilang plano sa atin. Anak ka ng Diyos eh. Once saved, always saved. Totoo yan. Pero pag nagpasaway ka, sasawahin ka rin niya.
Kung kinakailangan balian ka, babalian ka para lang bumalik ka sa Panginoon. At para sa akin, bakit pa ako maghihintay na magkasakit? Para lamang ma-realize kung totoo ang aking Diyos. Hindi ba sapat na maunawaan natin na may salita ang Diyos na nagpapaalala sa atin? I pray, may ayos natin ang ating mga puso. Tingnan natin ang ating mga puso ngayon. Sino ang tinitibok niya ng higit? Sinong tinitibok ng puso natin ng higit? I pray, Sister Elena, alam ko naman, mahal mo si Brother Billy. I pray, hindi siyang pinakamamahal mo. Brother Arman, alam ko, mahal mo, pamilya mo. But I pray, hindi silang pinakamamahal mo. I pray sa umagang ito, ang pinakamamahal natin, Brother Gilbert, ay ang ating Diyos. At kung yan ay totoo, lagi natin siyang unahin sa buhay natin. Let us all stand, brothers and sisters.